Isa sa mga kaalyado ng Pilipinas sa West Philippine Sea ang Australia. At kamakailan lang, nasaksihan ito mismo ang pagbubuli ng China. Ang detalye sa agenda report ni Francis Volpe. Binatikos ng Australian Defence Ministry ang pagpapakawala ng flares ng isang Chinese fighter jet sa Royal Australian Air Force habang nagsasagawa ng maritime surveillance patrol sa bahagi ng South China Sea nitong February 11. Wala namang nasugatan o napinsala, pero giit ng Australia, dapat nag-ooperate ang mga militar ng lahat ng bansa, kabilang ang China, ng ligtas at propesyonal. Dagdag ng Australia, ilang dekada na itong nagpapatrolya sa Indo-Pacific region in accordance with international law. Sagot naman ng China, nilabag ng Australian aircraft ang kanilang soberenya. At umaksyon daw ang Chinese jet sa lehitimo, legal, propesyonal at restrained na paraan. Ito ang pinakahuling insidente sa pagitan ng militar ng dalawang bansa sa Indo-Pacific region. Inaangkin kasi ng China ang malaking bahagi ng karagatan at mga islang sakop ng ilang mga kalapit na bansa. Kahit walang claim ang Australia sa South China Sea, nakipag-alyado naman ito sa mga bansa sa Indo-Pacific region, katulad ng Pilipinas na binubuli ng China dahil naman sa West Philippine Sea. Patuloy ang pag-monitor ng Philippine Navy sa gray ships ng China na labas-pasok sa iba't ibang bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Hindi rin nilulubayan ng Philippine Coast Guard ang 5 CCG vessel na nasa Scarborough Shoal at Pangasinan. Kaliwat kanan din ang joint drills sa pagitan ng Pilipinas at mga kaalyado nito, kabilang ang Amerika, Japan at Canada. Inanunsyo naman ng Japan Ministry of Defense ang pagsasanib puwersa ng aircraft carriers mula sa Japan, Amerika at France na lalahok sa susunod na joint military drills kasama ang AFP sa karagatan ng Pilipinas. We believe that more countries joining this would be beneficial because we want to promote, we are promoting in fact the same objectives, which is to promote a free and open Indo-Pacific and also a rules-based international order. Yung international order na hindi po isang bansa lamang ang pipilit, but it's an internationally accepted rules-based security arrangement. Dagdag pa ni AFP Chief of Staff Romeo Browner, isang squad ang kanilang binubuo kung saan hinihikayat ang South Korea na sumapi dito. The squad wasn't formed to counter any country. It's instead to strengthen each of our respective capabilities. Because the more countries that you have on your side, the better. You become stronger as a collective group rather than individual countries with their own interests. Gaganapin ang pinakabagong joint drills sa susunod na linggo. Para sa agenda, Francis Volpe, Billionario News Channel.